Ang tagal-tagal ko na hinintay ang pagkakataong ito. Ang bango-bango mo. Akin na akin ka lang, Shane. Wala nang iba pa makikinabang sa'yo. Tama na! Bakit ho? Masama bang maging katulad ninyo? Gusto kong pagbayarin ang hayop na Dave na yon. Wala siyang karapatang maging malaya, Lola. Habang yung nanay ko nasa hukay, at ako, gabi-gabi, sa bawat oras na naaalala ko ang binalak niyang gawin sa akin. Gustong-gusto ko siyang patayin. Dapat siyang namatay, hindi si nanay. Apo, alam ko kung gaano kahirap ang pinagdaraanan mo ngayon. Huwag ka mag-alala. Ipinapangako ko na gagawin kong lahat para pagbayarin siya sa kanyang kasalanan. Sisiguruhin kong mahuhuli din siya ng mga pulis at doon na mapupulok sa kulungan. Hindi niya matatakasan ang kanyang kasalanan. Pangako, Apo, pagbabayarin natin siya. Higit pa sa hirap at sakit na dinanas ng nanay mo. Isinusumpa ko. Ba't ang dami naman nangangagat? Nilinisan ko na to Ay, marami pa yatang napakaraming surot at... anong klaseng insekto yan? Aray! Dave, akala mo ba matatakasan mo ang kasalanan mo? Sino ka? Magpakita ka sa akin! Huwag mo akong tinatakot! Magpakita ka! Taon 2018, Quezon. Bandang 8:00 ng gabi, nanginginig sa takot ang batang si Shane habang nakabaluktot ang mga tuhod at tinatakpan ang kanyang tenga. Rinig na rinig niya ang sigawan ng kanyang mga magulang sa labas ng kwarto at ang pagkabasag ng ilan sa kanilang mga kagamitan. Sige, basagin mo lahat ng gamit. Ikaw pa may ganang magwala. Pinagsisisihan ko na pinakasalang kita, Divina. Pinagsisisihan ko yun. Hindi mo na ako binigyan ni katiting na kahiyan. Nakakadiri ka. Ayoko na, Divina. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong panloloko sa akin. Hindi kita niloko, Hector. Hindi ko ginusto yon. Lasing lamang ako. Tama na. Huwag mo nang bilugin pa ang ulo ko. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay? Ganun na lang kadali yan para sa'yo. Paano kami ng anak mo, ha? Baka naman ikaw tumaibang kinalolokohan sa Maynila, kaya ang lakas na loob mo makipaghiwalay sa akin. Pwede ba wag mo nga ako itulad sa'yo? Hindi ako kasing sama at kasing dumi katulad ng iniisip mo. Sa loob ng ilang taong pagsasama natin, wala akong hiniling sa'yo kundi alagaan mo na maayos ang anak natin at maging mabuting asawa ka lang. Pero anong ginagawa mo? Hinahanap mo sa kung sino-sino ang pagkukulang ko. Paano mo nagagawa makipag-inuman sa ibang lalaki habang ako nagpapakahirap sa Maynila? Ha? Saan noon pa kita iniwan? Ilang beses na kitang pinatawad pero ano? Mahal na mahal kita, alam mo yan. Pero paulit-ulit mo ako niloloko. Kaya tama na. Aalis na ako. Maghiwalay na tayo. Hector, anong ginagawa mo? Akin na yung bag mo. Hindi ka aalis. Hindi mo ako pwedeng iwan. Mahal kita. Makinig ka sa akin. Magbabago na ako. Hindi mo na ako madadala dyan sa paawa mo at sa pag-iyak-iyak mo. Tama na. Itigil na natin to habang may natitira pa akong awa sa'yo. Hindi ka aalis sa pamamahay na to. Hindi mo pwedeng talikuran ng responsibilidad mo sa aming mag-ina. Subukan mo lang, Hector. Sa oras na lumabas ka sa pintong yan, hindi mo na makikita ang anak mo. At sino nagsabing iiwan ko sa iyong anak ko, ha? Hindi ako makakapayag na isang pabaya at haliparot na ina makakasama niya paglaki. Tumahimik ka! Tumahimik? Bakit? Masakit ba marinig ang katotohanan? Masakit ba? Sige, umalis ka. Bumalik ka na sa saya ng nanay mo. Pero hindi mo makukuha sa akin ang anak ko. Ano pang hinihintay mo? Lumayas ka na! Layas! Babalikan ko ang anak ko. Babalikan ko siya. Anak, patawarin mo si tatay. Mahal na mahal kita. Babalikan ka ni tatay, anak, ha?
Nang marinig ni Shane ang sinabi ng kanyang ama, ay walang kasimbilis siyang tumayo at pilit na binuksan ang pinto ng kanilang kwarto. Nagtatakbo yon papunta sa labas para habulin ang kanyang tatay Hector. Tay! Tatay! Shane, bumalik ka dito! Pumasok ka na sa loob! Bilis! Tatay! Tatay ko! Iiwan mo rin ako? Iiwan mo rin si nanay? Hindi mo ba nakita na iniwan niya na tayo, anak? Hindi niya tayo mahal. Hindi ka niya mahal. Paano na lang si nanay kung pati ikaw mawawala sa akin? Hindi mo ba ako mahal? Hahayaan mo na lang ba mag-isa si nanay, ha? Mahal kita, nanay. Hindi po kita iiwan kahit anong mangyari. Pero ayaw ko pong umalis si tatay. Mahal ko rin po si tatay. Mahal niya tayo, anay. Mahal ako ni tatay. Ako lang ang totoo nagmamahal sa iyo, anak. Kaya huwag matigas ang ulo. Yung tatay mo, umalis na siya. At hindi niya na tayo babalikan pa. Narinig mo yon? Naiintindihan mo ba? Opo, Nay. Napahigpit ang hawak ni Divina sa braso ng kanyang anak, na noon ay nasa 9 na taong gulang pa lamang. Bigla niya yung binitiwan nang mapansin na nasasaktan na ang bata. Tumakbo si Shane sa kwarto habang patuloy sa paghagulhol. Kinuha niya ang paborito niyang picture ng kanilang pamilya at niyakap yun. Samantala, agad namang kumuha ng alak sa kusina si Divina at nilaklak yun habang umiiyak. Nahuli kasi siya ng asawa na may ibang karelasyon at palihim na nakikipagkita habang nagtatrabaho ang lalaki sa Maynila. Samantala, nakahiga pa rin sa sahig at patuloy sa pagsinghot ang bata. Basang-basa sa pawis at luha ang suot-suot niyang damit. Pagsisisihan mo to, Hector. Hindi mo siya makukuha sa akin dahil siyang pagbabayarin ko sa pag-iwan mo sa akin. Tingnan lang natin kung sino magiging talunan sa ating dalawa. Total, masama naman ang tingin mo sa akin, di ba? Lulubos-lubusin ko na. Humanda ka. Buisit! Samantala, naglabas naman ng sama ng loob si Hector sa kanyang ina tungkol sa problema sa kanyang asawa. Yan na nga ang sinasabi ko sa iyo noon pa. Sa dinami-dami ng babae na umaaligid sa iyo, pumatol ka pa talaga sa sausawan ng bayan. Ngayon, anong napala mo? Anong naging resulta ng katigasan ng ulo mo, ha? Nay, nagmahal lang naman ako. Akala ko kapag minahal ko siya ng totoo, kapag binigay kong lahat sa kanya, kapag naging mabuting asawa ko sa kanya, hindi na siya maghahanap ng iba, na magbabago na siya. Ay, Hector, kahit ibigay mo pa ang araw at buwan sa asawa mo, kung hindi rin lang siya marunong makontento, ay wala rin mangyayari. Talagang wala ng gamot sa kakatihan ng higad na babaeng yon. Kahit palumibot ka sa buong Pilipinas, alam mong napilitan lamang ako na payagan kang pakasalan siya dahil naaawa ko sa iyo. Pero alam ko nung una pa lamang na darating at darating ang araw na ito. Teka, paano na si Shane ngayon? Ay naku, kawawa naman ang apo ko. Nay, kailangan ko makuha ang anak ko. Hindi pwedeng huwag ka mag-alala. 9 na taon na ang anak mo at maaari na siyang mamili kung saan niya gusto. Huwag nga lamang sana siyang masulsulan ng mabait niyang ina. Ay, huwag niya lamang pababayaan ang apo ko at talagang malilintigan siya sa akin. Ipagtitirik ko siya agad ng kandila at nang matikman niya ang aking kalupitan. Tutal, siya rin naman itong walang hiyang nagkakalat sa pagiging mambabarang ko. Sasampulan ko talaga siya. Ay,
Kung di ko lang iniisip ang apo ko'y matagal ko nang binarang ang Divina na yon. Bukod sa hindi niya ako nirerespeto bilang nanay mo, nagawa niya pang manlalaki. Aray ko, ang batok ko. Nakalimutan ko yatang uminom ng gamot sa alta presyon. Ay, makaupo nga muna at parang umiikot ang paningin ko. Nay, basta kapag wala ako, kayo nang bahalang tumingin-tingin sa apo niyo, ha? Teka, bakit? Saan ka pupunta? Itutuloy ko na lang po ang pagtatrabaho sa abroad para mas malaki ang kita ko. Para makalimot din po ako sa lahat ng mga nangyari. Kailangan ko rin pag-ipunan ng annulment namin at pag-aaral ni Shane. Gusto kong makatapos siya at magkaroon ng magandang buhay. Ayaw ko matulad siya sa nanay niya, kaya gagawin ko ang lahat para makuha natin siya, Nay. May karapatan din naman siya sa bata at hindi mo pwedeng ipagkait yon. Maghiwalay man kayo, huwag sana maapektuhan at maipit ang bata sa sitwasyon ninyo. Manatili kayong magulang sa kanya. Kahit hindi na para sa inyo, para sa bata na lamang. Basta huwag niya lamang pababayaan ang apo ko. Sa tingin ko ay kailangan niyo mag-usap tungkol sa bagay na yan kapag kalmado na ang lahat. Ay, kung nakinig ka lamang sa akin noon ay hindi ka nagkakaganyan ngayon. Kung meron lamang akong may pagpapasalamat, yon ay nagkaroon ako ng magandang apo. Habang nag-uusap ang mag-ina, ay siya namang pagdating ni Boboy. Nasa may tarangkahan pa lang yon ay tinatawag na ang kanyang ina. Nay! Nay, may babalita ako sa iyo! Si Kuya daw umuwi at... Oh, Kuya, nandito ka nga. Totoo ba yung kwento ng kapitbahay niyo? Yung kumare mo, Nay? Si Susan? Aba, hindi pumapalya ang kwento nun ah. Kita mo naman ang ebidensya. Bukas siguradong alam na ng buong baryo na hiwalay na sila ni Divina. Ay, ano ba kasi nangyari? Nakita mo ba? Naabutan mo ba yung lalaki? Binugbog mo ba, Kuya? Sino yun? Gusto mo balikan pa natin eh. Ano? Para makita niyang hinahanap niya. Ikaw kaya ang gulpihin ko. Puro kalokohan niya nasa utak mo eh. Dadamay mo pa yung kuya mo. At tupagan mong buhay mo at tumigil ka rin sa pambababae mo. At kapag nakakuha ka ng babaeng katulad ni Divina, ewan ko sa'yo. Hey, pagkamalas mo naman sa babae. Kaya ikaw ha, siguruhin mo na kapag nag-asawa kay matinong babae. Kung hindi ay pareho ko kayong ilulublob sa kumukulong tubig. Sa kabilang banda, nagising si Shane dahil sa hapdi ng kanyang tiyan. Naalala niya na hindi nga pala siya nakakain ng hapunan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at hinagilap ng tingin ang kanyang nanay Divina sa sala. Nakita niya yung nakahiga sa sofa, hawak ang isang bote ng alak na nakapatong sa may tiyan nito. Tulog yun, ngunit bahagya pa rin nagsasalita dahil sa sobrang kalasingan. Gigisingin niya sana ang kanyang nanay para humingi ng pagkain, kaya lamang mas minabuti niyang tumungo muna sa kusina para tingnan kung mayroong niluto ang kanyang ina. May kakarampot na kanin na nasa rice cooker na tira pa nila noong nakaraang araw. Isinalin niya yon sa kanyang pinggan. Wala naman siyang makitang ulam kaya kumuha siya ng ketchup at yun na lamang ang ibinudbud sa kanyang kakainin. Matapos kumain, hinugasan niya ang kanyang plato. Tumungo siya sa sofa sabay umupo sa may ulunan ng kanyang nanay Divina. Inayos niya ang gulugulong buhok noon at dahan-dahan niyang kinuha ang bote ng alak. Inayos niya rin ang nakalaylay na kalahating paa at dali-daling kumuha ng kumot sa kwarto at kinumutan yun. Yumapos pa yun sa kanyang nanay at hinagkan bago pumasok sa kanyang kwarto. Huwag kayong mag-alala, Nay. Babalik po si Tatay. Magpe-pray po ako kay Papa God para pagbalik niya, hindi na siya galit sa'yo. I love you, Nanay. Kinabukasan. Nanay, gising na po. May pasok po ako, Nanay. Ano ba? Ang sakit ng ulo ko. Ang kulit mo. Anong araw na ba ngayon? Biyernes na pala. Huwag
Huwag ka na munang pumasok at malilate ka na rin naman. Biyernes na naman na eh. I-message ko na lamang yung teacher mo. Pero nanay, hindi po pwede. Baka po mapagalitan ako ni teacher. Ang sabi po niya kasi... Ano ba? Ang kulit mo naman eh. Ang sabi ko sa'yo, masakit ang ulo ko. Kunin mo na yung walis tambo, magwalis ka para matuwa naman ako sa'yo. Ay... Sige po, nanay. Huwag niyo pong kalimutan na i-message at tawagan si teacher, ha? Oo na. Huwag ka na makulit at... Ay, siya nga pala, Shane. Huwag ka munang pupunta dun sa lola mo, ha? Bakit po, nanay? Basta, mahirap na. Baka mamaya ilayo ka nila sa akin. Kapag kinuha ka sa akin ng tatay mo, hindi mo na ako makikita kahit kailan. Dadalhin ka niyan dun sa Maynila o kung saan malayong lugar at hindi ka na niya ibabalik sa akin. Pero pwede naman po silang pumunta dito ni Lola para dalawin ako, di ba? Hindi ko alam. Tsaka na natin pag-usapan yan. Basta kapag nakita mo ang lola mo kahit sa school, umiwas ka na lang. Hindi ka uuwi o sasama kahit kanino sa kanila, ha? Kahit dun sa Tito Boboy mo. Maliwanag ba? Opo, nanay. Sige na, magwalis ka na at babangon na rin ako maya-maya. Magluluto ako ng almusal natin. Agad namang tumalima ang bata. Sa murang edad, tinuruan na yun ni Divina ng ilang mga gawaing bahay. Madalas kasi ay iniiwan niya yun mag-isa, lalo na kapag makikipagkita at makikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Sanay rin yung matulog mag-isa sa bahay kahit na sa gabi. Nang mapansin ni Shane na muling nakatulog ang kanyang ina, ay siya na mismo ang nagsalang ng kanin sa rice cooker. Pagkatapos ay kumuha siya ng pera sa pitaka nito at lumabas para bumili ng ulam sa may karinderya. Pagbalik ng bata, agad niya nang sinalin yun sa mangkok at maya-maya ay ginising niya na ang kanyang ina. Sige na, kumain ka na. Wala akong gana. Sumabay na po kayo sa akin. Kagabi pa po yata kayo hindi kumakain eh. Tsaka, Nay, kumuha po ako ng 50 pesos sa wallet nyo. Bumili po ako ng nilagang baboy para makahigop po kayo ng sabaw. Salamat anak. Pasensya ka na ha. Lagi mong tatandaan na kahit anong mangyari, mahal na mahal kita at tayo ang totoong magkakampi. Mahal na mahal ko din po kayo, Nay. Huwag na po kayo malungkot. Halina kayo, kumain na po tayo. Ayaw ko pong magkasakit kayo. Tama yan, Divina. Kailangan makuha mo ang 100% tiwala at pagmamahal ng anak mo. Siyang magiging bala mo para bumalik si Hector, o di kaya naman para paikutin siya. Kung iiwan niya ako, sisiguruhin ko na hindi siya magiging masaya sa iba. Hindi. Alam ko na hindi mo matitiis ang anak mo. Alam ko kung paano ka pa iikutin, Hector. Kinabukasan. Hindi ka man lamang ba magpapaalam sa anak mo? Ay, gustuhin ko man pero mahihirapan lang ako, Nay. Isa pa, mag-aaway lang ulit kami kapag nagkita kami ni Divina. Babalik na lang ulit ako kapag paalis na ako ng bansa para makapagpaalam na maayos sa kanya. Siguro naman, makakapag-usap na kami na maayos kapag humupa ng galit namin. Sa ngayon kasi, kapag hindi ko pinigilan ang sarili ko, baka masaktan ko pa siya eh. At ayaw kong mangyari yun kahit pa sobrang laki ng kasalanan niya sa akin. Tama yan, anak. Basta sa ngayon, magtira ka ng pagmamahal dyan sa puso mo. Yung pagmamahal mo sa kanya ay ituon mo na lamang sa inyong anak. At saka, pasasaan ba't darating din ang araw ay makakatagpo ka rin ng babae na mamahalin ka. Yung babaeng matino at magiging tapat para sa'yo. Sana nga, Nay. Kayo na pong bahala sa anak ko. Huwag kang mag-alala. Makikiusap ako sa kanya ng maayos para naman mabisita ko lagi ang apo ko. O di kaya ay payagan niyan dumito sa akin paminsan-minsan. Sige na, lumakad ka na. Mag-iingat ka, anak, ha? Nandito lang ako at ang kapatid mo para sa'yo. Sandali. Nasaan ba si Boboy? Ihahatid ka raw niya sa paradahan para hindi ka na mamasahe. Uy, sandali lang kuya. Hinahasa ko lang tong balisong at kung makakasalubong ko yung mokong na umahas kay Ate Divina, gigilitan ko kaagad.
Abat talaga namang, siya, lumakad ka na, Hector. Magabang ka na lamang ng tricycle at mukhang mas mapapahamak ka pa kapag nagpahatid ka dyan sa kapatid mong loko. Sige ho, Nay. Mag-iingat din ho kayo. Tawagan niyo ako kapag may balita tungkol sa anak ko, ha? Kayo na lamang ho ang bahalang mag-abot ng sustento para sa kanya habang hindi pa kami nagkakausap na maayos ni Divina. Sige anak, huwag kang masyadong mag-isip. Magdasal ka parati at ingatan mo ang sarili mo. Pinigilan ni Aling Mara ang pagpatak ng kanyang mga luha habang nakikitang naglalakad papalayo ang kanyang anak. Hindi mo alam kung anong sinayang mo, Divina. Mahal na mahal ka ng anak ko, pero nagawa mo pa ring magloko. Ay, parang dinudurog ang puso ko na makita siyang nasasaktan. Pero salamat pa rin sa Diyos at nagising na siya sa katotohanan. Nay, nasaan na si Kuya? Nakaalis na. Pinaalis ko na. Akin na yung balisong mo. Bilis, ibibigay mo o hindi. Kapag ako napuno sa'yo, Boboy, sinasabi ko sa'yo, pipilayan talaga kita na mapirmi ka dito sa bahay. Hindi kaya tatitigil hanggat hindi ka napupuruhan eh. Kung gaano kabait ang kuya mo, ganun ka naman ka... At talagang tarantado ako lalo na kapag pamilya kong napeperwisyo. Aba, wag lang talaga magpapakita sa akin ng lalaki ni Ate Divina at kakaliskisan ko siya ng buhay, Nay. Wag kang ang tanga, Baboy. Nay naman, Boboy. Ganun na rin yon. Walang ibang dapat sisihin dito kundi si Divina. Tama na maghiwalay sila. Kalmahan mo lamang dahil kapag dinungisa mo yung kamay mo at nakulong ka, hindi ka makakalaya dahil dyan sa kayabangan at pagtatapang-tapangan mo. Pumasok ka nga doon sa kwarto mo. Huwag kang gagala. Matulog ka doon at nang matuwa pa ako sa'yo. Subukan mo lamang tumambay sa sentro at ipagtatatapong ko ang mga gamit mo sa labas. Nanay naman, mabuburyong naman ako dito sa bahay. Ay! Huwag mo akong susubukan. Alam mo kung gaano kaiksi ang pasensya ko, Boboy. Magbantay ka rito at aalis ako. Kukumustahin ko lang yung mag-ina. Gusto ko lamang masiguro na maayos ang kalagayan ng apo ko. Kung sumama kaya ako, namimiss ko na rin si Shane eh. Hindi, baka kung ano pa masabi mo dyan. Kilala ko yung karakas ng bunganga mo. Baka lalong maging komplikado lamang ang sitwasyon. Ay, buhay. Lahat na lang bawal. Sige na nga. Basta sabihin nyo na lang po kay Shane na miss na siya ng napakabait at napakagwapo niyang tito. Ay, mabait at gwapo. Baka hindi maniwala sa akin yung pamangkin mo. Nanay talaga oh. Lagi na lang. I love you, anak. Magluto ka na lang ng pagkain natin pag medyo natagalan ako, ha? Ay sus, kaya naman pala ayaw nyo akong pagalain. Uutusan nyo lang pala ako magluto. Ay, ingat po kayo. Baka masabit na naman kayo sa bahay ni Aling Susan at mapa. Minsan lang naman akong gumala at makasagap ng chismis. Hayaan mo na. Basta, sundin mo na lang ang inuutos ko sa'yo. Magluto ka dyan at maglinis ng bahay. Ay, sige nanay. Umalis na kayo. Mukhang parami na ng parami inuutos nyo. Kahit abutin kayo ng gabi, ayos lang. Basta huwag kayo makikipagsabunutan kay Aling Susan, ha? Abat, anong akala mo sa akin? Palaway na katulad mo? Sige na, aalis na ako. Yung mga utos ko, ha? Napakamot ulo na lamang si Boboy, sabay sinimulan na ang paglilinis ng bahay. Samantala, sakay ng tricycle, nagmamadaling bumaba naman si Lola Mara sa tapat ng tarangkahan ng bahay ng kanyang anak na si Hector, kung saan nakatira ang mag-ina nitong sina Divina at Shane. Agad namang natanaw ni Divina si Aling Mara, kaya naman inayos niya ang sarili, pati na rin ang ilang mga nakakalat sa sala. Nagmano pa yun, sabay tinawag si Shane. Buti ho't napadalaw kayo, Nay. Alam ko hong alam nyo na nangyari sa amin ng anak ninyo. Gusto ko lang hong malaman nyo na walang katotohanan ng lahat ng sinasabi niya. Nagpapadala lamang siya sa selos. Hindi totoong hindi ako pumunta dito para pag-usapan natin yan. Problema nyo yung mag-asawa. Kayo ang higit na nakakaalam sa nangyayari sa inyong relasyon. Wala na akong magagawa pa para ayusin kayo, lalo na't buo na ang desisyon ni Hector. Isa pa,
Alam mo sa sarili mo kung ano ang totoo. Ay, ano po bang pinunta niyo dito? Para ipamukha sa akin ang mga kasalanan ko? Wala akong sinasabing ganyan. Ang apo ko, kumusta siya? Siya naman talagang pinunta ko at siyempre, ayan, pinapaabot ni Hector. Gusto ko lang malaman mo na wala kang dapat ipag-alala dahil hindi naman pababayaan ni Hector ang obligasyon niya sa inyo, lalong-lalo na kay Shane. Abay, dapat lang. Dahil anong ipapakain ko sa anak niya kung hindi niya kami susustentuhan? Alam niya namang wala akong trabaho. Pwede ka naman magtrabaho kung gugustuhin mo. Iwanan mo sa akin si Shane. Pwede naman akong mag-alaga sa apo ko. Para ano po? Para ilayo niyo sa akin ang loob ng anak ko? Dito lamang siya sa akin. Ako ang kailangan niya at hindi kayo. Ni minsan hindi sumagi yan sa isip ko, Divina. Wala akong masamang intensyon katulad sa kung anong iniisip mo. Ayan ang pera na ipinapaabot ni Hector. Tumigil ka na sa pag-iisip ng kung ano-ano. Habang nag-uusap ang dalawa, agad namang tumakbo si Shane papunta sa sala at mahigpit na yumakap sa kanyang lola Mara. Ay, ang mahal ko nga po. Ang bago-bago mo naman. Kamusta ka na? Okay lamang po ako, Lola. Katatapos ko lang po maligo, kaya pretty po ako. Lola, si tatay po, pumunta po ba siya sa house niyo? Namimiss ko na po siya. Bumalik na sa Maynila ang tatay mo para magtrabaho. Hayaan mo't kapag umuwi ay dadalaw yun sa'yo. O di kaya naman ay tatawag siya sa nanay mo para kumustahin ka. Siya nga pala, miss ka na raw ng Tito Boboy mo. Miss ko na rin po si Tito Boboy. Pwede po ba akong sumama? Shane, sa susunod na lang. May mga sinandyong teacher mo na kailangan mong gawin, kaya hindi ka pwedeng sumama sa lola mo ngayon. Nako, marami kayatang assignment. Siya, sa susunod na lamang po. O di kaya naman ay ako na lang lagi ang dadalaw dito sa'yo, ha? Okay po, Lola. Hindi po ako nakapasok kahapon kasi... Medyo masama po kasi ang pakiramdam niya kahapon, kaya hindi ko muna pinapasok. Sige na, Shane. Doon ka na muna sa kwarto mo at ihanda mo ang mga gamit mo at tutulungan kitang gawin yung pinagagawa ng teacher mo, ha? O siya, uuwi na rin ako. Mag-iingat kayo dito. Alagaan mong apo ko, Divina. Hindi niyo na po kailangang ipaalala yan. Dahil maaari akong pumalya bilang asawa ng anak niyo, pero hindi sa pagiging ina ko kay Shane. Kahit anong mangyari, mamahalin at aalagaan ko siya. Kaya kahit magkahiwalay kami ni Hector, sa akin lang ang anak ko. Ako mag-aalaga sa kanya at makakasama niya hanggang sa magkaroon na rin siya ng sariling pamilya. Wala namang problema, basta aalagaan mong maayos ang apo ko. Wag kang gagawa ng kahit na anong ikapapahamak niya. Agad nang tumalikod si Aling Mira at dumaan sa tapat ng bahay ni Aling Susan kasama ang ilan pang mga kaibigan noon. Kanya-kanyang opinyon ang mga yon, ngunit nasisiguro niya na si Divina ang kanilang pinag-uusapan. Tama na yan. Masyado na naman kayo namumroblema sa buhay ng may buhay. Pero mukhang gusto ko rin naman yung pinag-uusapan ninyo. Siguruhin nyo lamang na totoo yan at ayaw ko ng fake news, ha? Walang fake news kay Aling Susan, Lola. Isa pa, kahit kami makakapagsabi kung gaano katindi ang asawa ng anak nyo. Akalain mong siya pa mismo nagdadala ng lalaki sa bahay habang wala si Kuya Hector? Isa pa, lagi nakikipag-inuman at iniiwan lang si Shane sa gabi. Minsan, pinapasamahan niya dun sa kapatid kong si Leia. Nagpatuloy ang usapan ng mga yun. Kaya naman, samut-saring hindi magagandang kwento ang nakarating sa kanya tungkol sa iba pang kalokohan ni Divina. Nang umuwi ang matanda, ay agad niya namang ikinwento sa kanyang anak na si Buboy ang kanyang mga natuklasan. Ang kapal talaga ng mukha ni Divina. Sakit niya na nga yata ang pagiging makate. Hindi na talaga nahiya. Alam mo kung hindi lamang ako nagkokontrol kanina ay talaga namang gustong-gusto ko na siyang sabunutan at sampalin. Naawa lang ako kay Shane. Baka kasi ilayo pa siya sa atin ang bruhang yon.
Kaya naman pala ang tagal-tagal ninyo. Napasarap na naman ang pagsagap nyo ng tsismis. Huwag kayong mag-alala, hindi niya gagawin yan. Hindi niya naman kayang buhayin si Shane mag-isa. Wala naman siyang trabaho at sa tingin ko ay wala talagang balak magtrabaho. Buhay prinsesa nga po, di ba? Prinsesa ng mga higad. Hey, teka, nagluto ka ba? Gutom na ako. Baka naman gusto mo kong pagainan ng pagkain. Nakalinis na rin po ako ng bahay, mahal na reyna ng mga... Huwag mo na nga tulayan. Huwag mo akong binibiro, lalo na kapag ganitong gutom na gutom ako. Talagang tatamaan ka sa akin. Ito na nga po, maghahain na, mahal na reyna. Reyna ng mga dragon. Aba talaga namang... Ay, pagod na ako kakasalita. Nagpatuloy ang kwentuhan at asaran ng mag-ina habang kumakain ng tanghalian. Pagkatapos, tinawagan ni Aling Mara si Hector para ipaalam ang kalagayan ng mag-ina, lalong-lalo na ng kanyang apong si Shane. Huwag ka mag-alala, anak. Ramdam ko na mahal ka ni Shane, kaya naniniwala ako na hindi ka niya makakalimutan kahit anong mangyari. Mahal na mahal ko rin po ang anak ko, Nay. Huwag kayong mag-alala. Gagawin kong lahat para maging malapit pa rin ako sa kanya. Lagi ko pa rin po siyang tatawagan. Si Divina naman, ako na lang po ang kakausap sa kanya tungkol kay Shane. Makalipas ang 2 linggo, habang kumakain ng tanghalian si Divina, ay bigla namang tumunog ang kanyang cellphone. Dali-dali niyang sinagot yon nang makita ang pangalan ni Hector, sabay na pangisi ang babae. Hello? Anong sumagi sa isip mo nakaalala ka? Sana naman hindi ka tumawag para... Hindi ako tumawag para makipag-away sa'yo. Gusto kong pag-usapan natin ang tungkol kay Shane. Lilinawin ko lang na gusto ko pa rin nakakausap yung bata. Alam kong hindi na natin maaayos pang relasyon natin, pero gusto kong maging mabuting magulang tayo para sa kanya. Ay, mabuti naman. Wala namang problema sa akin. Kung yan ang gusto mo, wala naman na talaga akong magagawa pa. Siya nga pala, nag-aasikaso na rin ako ng papeles para mga ibang bansa, kaya sinananay at buboy na muna ang titingin sa inyo dyan. Buwan-buwan naman ako magpapadala para sa mga gastusin sa bahay at sa pag-aaral ni Shane. Ikaw ang bahala. Buhay mo naman yan. Kahit saan ka magtrabaho, basta huwag mo lamang kakalimutan ang anak mo. Alam mo naman na wala akong trabaho para suluhin ang obligasyon natin para sa kanya. Ay, sasabihin ko na lang sa kanya na tumawag ka. Sige na, marami pa akong gagawin. Tatawag o magte-text na lamang ako kapag may kailangan ng anak mo. Matapos ibaba ang tawag, nakangiting binalikan ni Divina ang pagkain. Sabi ko na nga ba, si Shane ang magiging solusyon sa lahat ng problema ko. Ito na ang simula ng mas masasaya pang mga araw. Naging buwan-buwan ang pagpapadala ni Hector na sobra pa sa pangangailangan ng mag-ina. Samantala, mas lalo lamang nalulong sa pagsusugal at alak si Divina. Kung sino-sino rin ang lalaking kainuman niya sa mismong bahay nila, si Shane naman palagi na lang nagkukulong sa kwarto kapag may bisita ang kanyang nanay. Nakababad lamang yon sa panonood ng paborito niyang palabas hanggang sa siya ay makatulog. Karamihan sa mga kaibigan ni Divina ay mga lalaki na mas komportable siya sa tuwing kasama ang mga yon. Kaya naman mas lalong nagiging laman ng tsismis ang babae sa kanilang lugar. Nang matapos ang inuman, nagsiuwian na ang kanyang mga bisita. Ngunit nagpaiwan si Dave, ang pinakamalapit niyang kaibigan sa lahat. Divina, ako na magliligpit ng mga to. Bah, nalasing ka yata ngayon ah. Ano, kaya pa? Oo naman, kayang-kaya ko pang sarili ko. Gusto mo magbukas pa tayo ng isa? Ano? Wag na, baka mamaya kung ano pang magawa natin. Gumaganda ka pa naman lalo sa paningin ko kapag nalalasing ako. Alam mo, labo ng asawa mo. Hindi niya alam kung anong pinapakawalan niya at pwedeng mawala sa kanya. Huwag na nga lang natin siyang pag-usapan. Nakakasira ng gabi eh. Mabuti pa, dito ka na lang muna matulog para may katabi ako. Alam mo naman, malungkot ako ngayon at
sigurado kong tulog na mabait kong anak. Ayos ah. Alam na alam mo hindi kita kayang tanggihan eh. Isa pa, ngayong wala na siya, malaya na natin magagawa ang gusto natin. Nagpatuloy ang lihim na relasyon nina Dave at Divina. Halos gabi-gabi ay doon na natutulog ang lalaki sa kanilang bahay. May mga pagkakataon na nagtataka na si Shane kung bakit halos doon na tumitira si Dave. Kadalasan, ginagawa rin siyang utusan ng lalaki. Patuloy naman sa paghingi ng pera si Divina kay Hector para sa kanilang anak. Parang mas marami yatang project ngayon kumpara nung nakaraang taon na. Malamang dahil grade 5 na rin ang anak mo. Paano pa kaya kapag nasa high school na siya? O kaya naman pag college na? Hindi bale, hindi ka naman lugi sa pagpapaaral sa anak mo dahil magaling naman siya sa klase. Siya pa rin ang nangunguna sa kanilang classroom. Alam mo naman, tinututukan ko talagang pag-aaral niya. Mahirap na. Baka sabihin mo't ng nanay mo ay pinababayaan ko ang anak mo. O siya, sige na. Basta huwag mong kalimutan magpadala ngayong araw, ha? Kailangan na yung bukas ng anak mo. Bye! Ayos ah. Mukhang marami ka na namang pansugal mamaya at alam mo na, ilang araw na rin yata tayong hindi nakakatikim ng alak ah. Manahimik ka nga dyan. Marami pa akong bayarin. Ang dami mong inutang noon nakaraan at talaga namang sa pangalan ko pa nakalista. Ibang klase ka rin talaga, no? Babe naman, inutusan mo kaya ako. Tsaka, magpapadala naman si Hector kaya huwag ka naman problema. Hindi ka naman mahihindian nun eh. Yung anak niya pala. Hanggat nasa yung anak mo, tiba-tiba tayo, di ba? Gago ka talaga. Palibhasa wala kang alam kundi humingi na lang ng humingi. Ay, huwag ka na nagagalit. Pasasan ba't makakabawi rin ako sa'yo? Ha? Isang araw. Shane, pagtimpla mo nga ako ng kape. Ayoko po. Anong sabi mo? Ayoko po. Bakit hindi ka umuwi sa inyo? Hindi naman kita tataya. Bakit dito ka na kumakain, natutulog? Wala ka bang house? Wala ka bang pagkain sa inyo? At saka, bakit natutulog ka sa tabi ng nanay ko? Gusto mo ba talagang malaman ng totoo? Ako at ang nanay mo, kami na mag-asawa ngayon. Ako na mahal niya at hindi na yung tatay mo. Magkakaroon din kami ng anak at ikaw, wala ka nang magagawa dahil sigurado ko na mahal ako ng mama mo. At kapag nagka-baby na kami, malamang sa malamang, dun ka na sa mambabarang mong lola pupulutin. Bad ka! Umiiyak na tumungo yun sa kanyang kwarto at hinintay na lamang na dumating ang kanyang ina na noon ay kasalukuyang nasa palengke. Pagdating ni Divina, hindi noon nadatnan si Dave. Napansin niya rin na nakabukas ang kanyang bag. Puwisit na Dave to. Kumuha na naman ng pera na hindi nagpapaalam. Ay, humanda ka talaga sa akin mamaya. Nanay? Oh, bakit namumula yung mata mo? Umiyak ka ba? May masakit ba sa'yo? Wala naman po. Ano po kasi, sabi ni Tito Dave, siya na raw po ang... Kung ano man ang sinabi niya, huwag mo na lamang intindihin yon, okay? Inaasar ka lang nun. Mabait naman siya. Pero sabi niya sa akin, kapag nagka-baby na kayo, hindi niyo na ako love at ibibigay niyo na ako kay Lola. Hayaan mo at pagsasabihan ko siya mamaya. Huwag ka na malungkot. Kahit anong mangyari, ikaw at ikaw lang ang baby ko. Mahal na mahal ka ni Mama, ha? Anak, may ipapakiusap sana ako sa'yo. Kapag nagtanong ang lola mo o di kaya ang tatay mo tungkol sa amin ni Tito Dave, huwag ka na lamang magkwento ng kung ano-ano, ha? Natatakot kasi si nanay. Kapag nalaman nila ang tungkol sa amin, siguradong kukunin ka ng lola o di kaya ng tatay mo. Kapag sumama ka sa kanila, ilalayo ka nila sa akin. No, nanay, ayaw ko po. Ayaw ko po, nanay. Shh! Oh, kaya nga. Ako rin naman gusto kong magkasama tayo palagi, anak. Kaya pigilan mo muna yung pagiging madaldal mo, ha? Naiintindihan mo ba si nanay? Opo, nanay. Mahigpit pang yumakap yun sa kanyang ina, sabay bumalik sa kanyang kwarto. Maya-maya
ay dumating naman si Dave. Buti naman at nandito ka na. Nagugutom na ako. Teka lang ha. Umupo ka nga dito. Mag-usap tayo. Ano na naman bang pag-uusapan natin? Magluto ka na lang dyan. Unang-una, hindi mo ako katulong. Wala kang utusan dito. Pangalawa, huwag mo akong gawing sugar mommy. Hindi sa akin ang pera na basta-basta mo na lamang kinukuha sa bag ko. Pangatlo, huwag ka nagsasabi ng kung ano-ano kay Shane. Alam mo ba na sa ginagawa mo mawawala sa akin ang anak ko? Oh, edi ayos. Pwede na tayo magsimula ng sarili nating pamilya. Maliban na lang kung umaasa ka pa na babalikan ka ng Hector na yun. Baka naman kasi hanggang ngayon siya pa rin naman talaga ang gusto at mahal mo, ha? Alam mo, ayusin mo kaya yung buhay mo bago ka magdrama. Kumilos ka rin. Mag-apply ka ng trabaho at baka gusto mo ring maligo. Kahit sarili mo hindi mo maasikaso tapos iniisip mo na magkakaanak tayo? Ha, nagpapatawa ka ba? Sorry na. Nagagalit ka na naman eh. Huwag ka mag-alala, maghanap na talaga ako ng trabaho para makatulong ako sa'yo. Aga-aga, masyadong mainit yung ulo mo. Buti pa ang gawin mo. Lumayo-layo ka muna sa akin. Baka gusto mo maglinis ng bahay para may silbi ka naman dito. Sumilip si Shane sa pinto ng kanyang kwarto nang marinig ang pagtatalo ng dalawa. Nagkatinginan pa sila ng lalaki, sabay inirapan niya yon at tumalikod. Abat, maldita talaga tong batang to eh. Tirising kita dyan, makita mo. Makalipas ang 5 taon. Saan kaya kumukuha ng kakapalan ng mukha ang Divina na yon? Hindi na siya nahiya para ibahay ang batugan na lalaking yon. Alam mo, sa tingin ko, pati si Shane ay tuluyan niya na rin nabilog ang ulo. Alam mo ba kanina, tinatawag ko. Sigurado ako nakita at narinig niya ako pero hindi man lamang nagawang lumapit sa akin. Nahawa na siya sa kasamaan ng ugali ng nanay niya. Ay... Paano hindi na raw pinadadalhan ni Kuya dahil nga sa nagsumbong si Shane tungkol dun sa hayop na Dave na yun. Pero kasalanan naman ni Divina yun eh. Patirahin niya ba naman sa bahay niya yung adik na yun? Baka mamaya kung ano nang ginagawa nilang kalukuhan dun. Ay, masyado kasi mabait yung si Kuya eh. Sa sobrang bait, ginagawa na siyang tanga ni Divina. Alam niyo, Nay, kailangan talaga mapunta na sa atin si Shane eh. Ginagamit niya lang si Shane para perahan si Kuya. Hindi natin pwedeng pangunahan ang kuya mo. Isa pa, ayaw naman daw ni Shane sa atin. Baka naman ayaw ng nanay niya. Malapit sa atin si Shane. Sigurado tinatakot lang yun ng baliw niyang ina. Samantala. Nay, kailangan ko po ng pera para sa materials na gagamitin namin bukas sa school. Ay, pasensya ka na, wala pa akong pera ngayon. Ano ba naman kasi nangyayari sa tatay mo at hindi na nagpapadala? Aba, 2 buwan na yata. Paano nalaman kung walang trabaho si Dave? Baka pati pagkain wala na rin tayo. Alam mo, sa tingin ko, kasalanan talaga to ng lola mo. Siguradong kung ano-ano na naman ang isinusumbong niya sa tatay mo. Totoo naman po kasi, di ba? Kung hindi nyo sana pinagpalit si tatay di sana hindi kayo namumroblema ngayon. Sana hindi nyo nalang pinatira dito si Tito Dave. Hindi naman natin siya kaano-ano. Niloko nyo po kasi si tatay. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Nanay mo ko at anak lang kita. Akong dapat masunod at wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan. Nay, hindi niyo ba nakikita? Pati pag-aaral ko naapektuhan na sa ginagawa niyo. Sugal, alak, at kung sino-sino pumapasok sa bahay na pinundar ni tatay. Alam niyo ba na pakiramdam ko, hindi na ako ligtas sa sarili nating bahay dahil konting-konti na lang. Ilaw na lamang po ang kulang. Mukha ng bar tong bahay natin. Bawat kanto may bote ng alak. Sa labas nagkalat ang upos ng sigarilyo. Kapag lumalabas tayo, pinagtitinginan tayo ng mga tao na parang ang dumi-dumi natin at... Tumahimik ka! Tama na! Ang dami-dami ko ng problema, kaya pwede ba? Huwag ka nang dumagdag pa. Pumasok ka na dun sa kwarto mo at kapag hindi ako nakapagpigil, baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Akin na yung cellphone mo. Pero Nay... Akin na yan. Hindi ka rin lalabas ng bahay. Hindi ka makikipag-usap kahit kanino para magtanda ka. Hindi kita pinalaki para bastusin at suwayin ako. Ano pang hinihintay mo? Ha? Papasok ka ba sa kwarto mo o kailangan pa kitang kalad ka rin? Maghapong nakakulong sa kwarto at hindi rin lumabas ang dalaga para kumain. Wala siyang ibang maramdaman nung mga oras na yon kundi sama ng loob.
Tatay, umuwi ka na. Kailangan kita dito, tatay ko. Pagsapit ng gabi, hindi mapakali si Aling Mara, hawak ang larawan ni Shane at maya-maya niya yung tinitingnan. Napabuntong hininga ang babae, sabay pumasok sa isang silid. Kung kinakailangan kong gawin to para mailigtas sa mga kalokohan mo, ang apo ko, gagawin ko. Sobra-sobra ng pagpapasensya ko, pero sa ngayon, kailangan na kitang turuan ng leksyon. Pinaninindigan mo ang pagiging makati mo, ha? Gawin na kaya kitang higad ng lubos-lubos na. Ay, buti na lamang at walang asungot kong anak ngayon. Dali-dali niyang binuksan ang isang kaban na naglalaman ng kanyang mga gamit sa pambabarang. Isang may katamtamang laki ng bungo ng isang tao na may mga nakasulat na letra at mga garapon na naglalaman ng iba't ibang insekto na nakababad sa langis. Huli niyang kinuha ang isang makapal na aklat na kulay itim, sabay hinagkanyon at bumulong ng maigsing kahindik-hindik na salita bilang pagtanggap at paggalang sa kapangyarihang itim na kanyang taglay. Matagal-tagal na rin kitang hindi nagagamit. Ay, kaya ayaw ko na nasasagad ang pasensya ko dahil sigurado ako na hindi ko mapipigilan ang sarili ko, lalo na kapag ang mga mahal ko sa buhay ay naaagrabyado. Sobra na ang kawalan mo ng respeto at kahihiyan sa apelidong nakakabit pa rin sa pangalan mo. Masyado mo nang inabuso ang kabaitan ni Hector, kaya pasensyahan na lamang tayo. Sisiguruhin ko na mapagtatanto mo kung ano ang mga bagay na dapat pinahahalagahan at iniingatan mo. Dahil hindi sa lahat ng oras ay magkakaroon ka pa ng pagkakataon para itama ang iyong pagkakamali. Naway magising ka na sa totoong bangungot ng buhay mo. Yan ay ang hindi pahalagahan ng relasyon niyo ng anak ko at pagtaksilan siya habang wala siyang ibang iniisip kundi ang inyong kapakanan. Isa-isa niyang sinindihan ang mga kandila at pinatayo yon sa sahig. Pagkatapos ay binuksan ang aklat at sinimulang basahin ang mga nakasulat sa bawat pahina. Iiwan ka rin ng lalaking yan kapag wala na siyang mahihita sa iyo. Kapag hindi mo na kayang ibigay ang pangangailangan niya. Sa bawat kandilang sisindihan ko, ang liwanag nito ay kasing linaw ng katotohanang ipamumukha ko sa iyo. Tanggapin mo ang sumpa na tangan ng hanging dadampi sa iyong balat. Naglilipa ng kauri mo ang gagapang sa buo mong katawan hanggang sa mangati at magnaknak ang sugat na dulot nito. Higad, bangaw at uod, sandamakmak na lamok na sisipsip sa dugo mo at mapapahiyaw ka sa kirot. Nang gabi ring yun, ay nagising si Divina na sumisigaw sa takot at ipinapagpag ang kanyang katawan. Hinubad pa niya ang kanyang damit at naglulundag na animoy takot na takot. Oh, higad! Tanggalin mo mga yan! Ano ba naman? Ano bang higad ang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Sumisiksik pa yun sa gilid at nagpapalinga-linga. Kitang-kita niya ang napakaraming higad na gumagapang sa pader at kisame, gayon din sa kanilang kamang hinihigaan. Kumalma ka nga. Baka naman nananaginip ka lang. Ay, epekto na ba yan ng kawalan ng pera, ha? Sigurado ako sa mga nakita ko kanina. Tingnan mo, may mga pantal ako. Anong gagawin ko? Sigurado may nakain ka lang na bawal sa'yo. O baka naman dahil lang sa alak na ininom natin kanina. Huwag kang praning. Ay, sarap ng tulog ko Ay, pambira naman Itulog mo na lang yan. Pag-isip mo bukas, wala na yan.
Buong magdamag na nagkakamot si Divina dahil sa sobrang kati. Kinabukasan, napabalikwas yun sa sobrang hapdi ng kanyang balat sa muka at braso. Nagulat siya nang makita ang nagnanaknak niyang mga sugat sa kanyang katawan, pati na rin sa kanyang paa hanggang talampakan. Lumabas si Divina na natataranta at tumakbo sa kwarto ni Shane na noon ay tulog na tulog pa rin. Shane, gumising ka. Tingnan mo ang katawan ko. Nay, ano nangyari sa inyo? Bakit kayo nagkakaganyan? Hindi ko alam. Basta kagabi nangati ako tapos pagising ko ito na. Anong gagawin ko? Ang Tito Dave mo, nasaan siya? Hindi po ba may pasok siya ngayon? Ako na lang po ang sasama sa inyo sa ospital para mapatingnan niya mga sugat niyo. Ano ka ba naman? Wala nga tayong pera eh. Yung tatay mo mukhang nagpalit na ng number at nakablock din ako sa messenger. Nakalimutan niya na talaga tayo. Buisit na yun. Ay, pareho lang sila ng nanay niyang. Teka, hindi kaya? Tama. Sigurado may kinalaman siya sa nangyayari sa akin. Humanda siya. Hindi ko mapapalampas to. Dito ka lang. Huwag kang aalis. Nay, saan kayo pupunta? Nay, sandali. Nasaan kaya yung cellphone ko? Tama, kailangan ko makausap si tatay. Kailangan kong tulong niya. Ayoko na dito. Hindi ko na maintindihan si nanay. Ayokong tumigil sa pag-aaral. Pumunta ang dalaga sa kwarto ng kanyang ina. Inayos niya pa ang pinaghigaan noon at tinanggal ang sapin at kumot na may mga dugo mula sa kanyang mga sugat. Pagkatapos ay hinanap niya ang kanyang cellphone sa damitan ng kanyang nanay Divina. Dali-dali niyang binuksan ang Facebook at doon ay nakita niya ang larawan ng isang masayang pamilya. Hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang kanyang luha sabay na paupo na lamang sa sahig. Kaya naman pala hindi niyo na rin ako naaalala dahil may bago na kayong pamilya. Pareho lang pala kayo ni nanay. Pareho lang kayong walang pakialam sa nararamdaman ko. Bakit kailangan niyo akong pahirapan ng ganito? Bakit niyo pa ako binuhay? Sana hindi niyo na lang ako naging anak kung ganito lang din naman pala ang mangyayari sa akin. Samantala, sakay ng tricycle, bumaba si Divina at pinagkakalampag ang tarangkahan nila Lola Mara. Tanda! Lumabas ka dyan! Kung may galit ka sa akin, lumaban ka ng patas! Demonyo ka! Mambabarang! Harapin mo ako! Pinabayaan na nga kami ng anak mo, nagawa mo pa akong pasakitan ng ganito! Agad namang lumabas ang matanda sa kanilang bahay, dala ang walis tingting. Ay, napakaingay mo naman, Divina! Ano bang? Ay, Sus Maria Josep! Ano nangyari sa'yo? Huwag kang papasok dito sa pamamahay ko at baka makahawa ka pa. Alam mo, yan ang kating hindi magagamot ng kahit anong mabisang gamot at lalong hindi mawawala sa simpleng gamot lang. Hayop ka! Magmamaang-maangan ka pa! Sigurado ako na may kinalaman ka dito! Lumabas ka dyan na makita mong hinahanap mo! Wala kang sapat na basihan dyan sa ibinibintang mo! Alam mo, marumi ka, kaya ayan, lumalabas na sa balat mo ang totoong pagkatao mo. Malansa, makati, at nakakadiri. Umalis ka na, dahil sinasabi ko sa'yo, wala pa yan sa kung anong pwede kong magawa sa'yo, babae ka. Sa totoo lang, hindi pa sapat yan kumpara sa sakit na ipinaranas mo sa anak ko. Tinitigan ni Lola Mara ang babae sa kanyang mga mata. Dahan-dahan na binitiwan ni Divina ang bakal na bahagi ng tarangkahan at nagtatakbo yun na animoy takot na takot. Nasaan ang tapang mo ngayon? Akala mo habang buhay ka magiging masaya sa pananamantala sa anak ko? Tanga! Hindi ako kasimbait ni Hector. Talagang may kalalagyan niyang kamalditahan mo sa akin. Malaki na si Shane. Alam ko na siya mismo, makikita niya kung anong tama at mali. Matalino ang anak ko at hindi habang buhay na magiging sunod-sunuran sa'yo.
Ay, nakakagigil ang bruhang to Tuluyan na kaya kita. Nang makabalik sa bahay si Divina, nadatnan niya si Shane na nakatulala at namumugto ang mga mata. Tatanungin niya sana yon nang bigla siyang nakaramdam ng panlalamig sa buong katawan at nakarinig ng kahindik-hindik na boses. Nang lingunin siya ng dalaga ay kitang-kita noon ang pamumutla ng kanyang ina. Nay? Nay, ano nangyayari sa inyo? Nay! Makalipas ang 1 linggo, mas lalo pang lumala ang lagay ni Divina. Hindi na rin siya makapagsalita dahil sa sakit ng mga singaw niya sa bibig at sugat sa labi. Kahit masama ang loob ng dalaga, ay nagbaka sakali yon na humingi ng tulong sa kanyang tatay Hector. Alam ko pong maraming kasalanan sa inyo si nanay. Alam ko rin po na may bago na kayong pamilya. Si nanay na lang po ang meron ako. Tay, tulungan niyo po siya. Nakikiusap po ako. Anak, hindi naman kita nakalimutan. Alam mo namang gagawin kong lahat para sa'yo. Oo, nagkaroon na rin ako ng bagong kinakasama at anak, pero hindi ibig sabihin na nakalimutan ka na ni tatay. Gusto ko lamang turuan ng leksyon ng nanay mo. Tay, sorry. Maraming beses akong nagsinungaling sa inyo. Sinunod ko lahat ng gusto niya. Akala ko kasi yun ang tama Yun ang makabubuti para sa amin. Mahal na mahal ko po si nanay. Ayaw kong mawala siya sa akin, tay. Huwag ka nang umiyak. Magpapadala ko para mapatingnan niyo ulit siya sa doktor. Pasensya na anak ha. Mag-iingat ka dyan. Hayaan mo pag uwi ko, babawi ako sa'yo. Basta lagi mong tatandaan na mahal ka ni tatay. Nung mga sandaling yon, parang nabunutan ng tinik sa dibdib si Shane. Napabuntong hininga siya, sabay irap nang mapansin na nakikinig sa pag-uusap nila si Dave, na noon ay nakaupo sa sala. Ano, magpapadala na bang magaling mong ama? Bayaran niyo ako sa nagastos ko at kailangan ko ng pera At kailan pa kami nagkautang sa'yo? Hindi mo nga magawang patingnan si nanay sa doktor. Baka nakakalimutan mo kung ilang taon kayong tumira ng libre dito sa bahay ng tatay ko. Uulitin ko lang, bahay to ng tatay ko. Ba't bastos ka talagang bata ka? Sige, subukan niyo lang nasaktan ako. Hindi ako magdadalawang isip na palayasin kayo dito. Ang lakas talaga ng loob mo Pasensya na pero hindi mo ako basta-basta mapapaalis dito. Alam mo Shane, kung hindi mo lamang pinapairal yung kamalditahan mo, magkakasundo naman tayo Ay, maganda ka, napakaamo na mukha mo, pero saksakan ka ng huwag mo akong hawakan. Ngayong hindi ko na napapakinabangan ng nanay mo, sa tingin ko tiba-tiba ako kung... Shane... Tumalikod na lamang ang dalaga, sabay pinuntahan sa silid ang kanyang ina para asikasuhin. Nang matanggap ang pera ay agad niyang dinala sa ospital si Divina, ngunit lalo lamang lumala ang kalagayan noon. Shane, albularyong kailangan ko. Ilabas mo na ako dito. Sinunod naman ni Shane ang kahilingan ng kanyang ina. Isang albularyo ang tumingin dito at nagpatunay na binabarang nga ang babae. Mahirap talagang kalabanin ang mga taong may itim na kapangyarihan. Pero nararamdaman ko na may malalim na dahilan kung bakit umabot sa ganito ang iyong kalagayan. Maliban sa bisa ng orasyon at gamot na ito, mas makabubuti kung magpapakumbaba ka at itatama mo mga pagkakamali mo. Baka sakaling lumambot ang puso ng may gawa ng sumpang ito at gumaling ka pa. Maraming salamat ho, Tatang. Tanggapin niyo po sana ang pera na natitira sa akin. Nagpabalik-balik na ho kasi kami sa ospital kaya lang wala naman hong nangyari. Mas dumami pa po ang sugat niya at kahapon lamang po ay napapahiyaw na siya sa dami ho ng langaw at lamok na pinagpipiestahan ng mga sugat niya. Maaway ng Diyos, iha. Ipagdasal mo na lamang ang iyong ina. Itabi mo na yung perang yan.
Tawagan mo na lamang ako kapag may kailangan ka o may tanong ka tungkol sa lagay ng nanay mo. Sana'y mapagbigyan ng mambabarang ang pakiusap ko. Nakita naman ni Shane ang unti-unting pagbabago sa katawan ng kanyang nanay. Tumigil muna siya sa pag-aaral dahil wala naman siyang katuwang sa pag-aalaga kay Divina. Walang pakialam si Dave. Pagkagaling sa trabaho ay makikipag-inuman yon at matutulog. Bibili ng pagkain para sa kanyang sarili at hindi man lamang magawang tingnan ang lagay ni Divina dahil nandidiri yon. Isang gabi, Anak, ang Tito Dave mo. Nasa kapitbahay ho, nakikipag-inuman. Hindi naman ho bago yun sa inyo, Nay, di ba? Hanggang kailan po ba siya titira dito? Kasalanan ko ito. Ako ang sumira sa pamilya natin. Kapag malakas na ako, susubukan ko siyang kausapin. Mahal niyo po ba talaga siya, Nay? Hindi niyo po ba nakikita? Ginagamit niya lamang kayo. Ngayon na may sakit na kayo, anong ginagawa niya? Ni hindi ka man lamang niya magawang alagaan o tulungan man lang. Nagpadala lamang ako sa bugso ng damdamin, anak. Hindi ako nag-isip sa kung anong kahihinatnan ng lahat ng mga kalokohan ko. Ang tanga-tanga ko. Patawarin mo sana ako, Shane. Hindi pa naman huli ang lahat para sa atin, Nay. Pwede pa naman tayo mabuhay na masaya kahit tayo na lang. Kahit may iba ng pamilya si tatay, hindi pa rin naman niya tayo pababayaan. May iba ng pamilya ang tatay mo? Kailan pa? Bagong panganak po yung asawa niya. Lalaki po yung baby nila. May kapatid na po ako. Siguro kung hindi ako nagloko, nagkaroon ka pa talaga ng kapatid. Deserve naman ng tatay mo na magkaroon ng masayang pamilya. At lalo na, mabait at matinong asawa. Kaya masaya ako para sa kanya. Sana mapatawad rin niya ako, pati ng lola mo sa lahat-lahat. At saka ikaw, anak. Hindi ako naging magandang halimbawa sa iyo. Kaya ayusin mo ang buhay mo, ha? Tuparin mo ang pangarap mo. Pagdating ng araw, maging mabuting ina ka at asawa. Magiging saksi pa rin naman kayo sa pag-abot ko sa lahat ng yan, Nay. Bata pa po kayo at matagal pa tayong magkakasama. Gusto ko kapag nakita ulit kayo ni tatay, kahit hindi niyo na mahal ang isa't isa, sana hindi na rin kayo mag-aaway katulad ng dati. Pangako, anak, hindi ko na aawayin ng tatay mo. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, mahimbing nang natutulog si Shane sa kanyang kwarto. Bigla niyang naimulat ang kanyang mga mata nang maramdaman ang matalas na bagay na sumasagi sa kanyang balat. Natitiyak niya na kutsilyo yon. Hindi siya makasigaw dahil naunahan na siya ng labis na takot. Amoy na amoy niya ang alak sa kanyang kwarto habang nakapatay ang ilaw. Nababatid niya nung mga oras na yon kung sino ang lalaking noon ay bigla na lamang sumakal sa kanya. Huwag na huwag kang papalag kung gusto mo pa mabuhay. Pilit nilakasan ng dalaga ang kanyang loob at pumalag, ngunit sadyang napakalakas ng lalaki nung mga oras na yon. Matagal ko nang hinintay ang pagkakataon na to. Ang bango-bango mo. Akin na akin ka lang, Shane, at wala nang iba pang makikinabang sa'yo. Tama na! Saan ka pupunta, ha? Akala mo ba matatakasan mo ako, ha? Bigla na lamang bumukas ang ilaw at gulat na gulat si Divina sa kanyang nasaksihan. Dave, hayop ka! Mapapatay kita! Itinulak ni Dave si Shane sa isang sulok, sabay dinipensahan ang kanyang sarili laban sa galit na si Divina. Wala ka ng silbi sa buhay ko, kaya tatapusin na lang kita. Akin na rin pati ang pinakamamahal mong anak.
Oh, 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 Nanay, anong ginawa mo? Gusto mo bang sumunod sa nanay mo? Ha? Gusto mo rin maligo sa sarili mong dugo? Ha? Napakasama mo. Demonyo ka. Demonyo pala, ha? Pues ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kasama bago ka pumunta sa impyerno. Dahan-dahan na gumapang si Divina gamit ang natitira niyang lakas para abutin ang kutsilyo na inilapag ni Dave sa sahig, habang pinagsasamantalahan nito ang dalaga. Buong lakas na sinaksak niya yon sa paa. Shane, tumakas ka na. Walang kasing bilis na tumakbo ang dalaga na noon ay natataranta. Sakto namang may dumaang tricycle at dali-dali siyang sumakay. Miss, ano nangyari sa'yo? Bakit gutay-gutay ang damit mo? Ayos ka lang ba? Saan ba kita dadalhin? Bakit parang takot na takot ka? Ay, pambihira. Gagawin yata ako nitong manghuhula. Bigla naman napatigil ang tricycle driver nang magsalita ang dalaga. Dito na lang po ako. Tumakbo si Shane papunta sa tapat ng isang malaking tarangkahan. Yung apo pala yun ni Aling Mara. Kawawa naman. Ano kaya nangyari? Ay, di bali na nga lang. Libre na lang at pauwi na rin naman ako. Ay. Agad na pinaarangkada nun ang kanyang tricycle habang kinakalampag naman ni Shane ang tarangkahan habang humahagulgol. Lola, buksan niyo to! Agad namang napabalikwas si Aling Mara sa kanyang pagkakahiga sa hindi malamang kadahilanan. Sabay sinindihan ng ilaw at narinig ang boses ng kanyang apo mula sa labas. Nagmamadali niyang binuksan ang pinto at dumiretso sa tarangkahan ng kanilang bahay. Shane, apo ka! Ano nangyari? Bakit ganyan ang... Sino may gawa sa'yo nito? Sino? Lola, tulungan natin si nanay. Shane, ano nangyari, ha? Nang masabi ng dalaga ang nangyari at kritikal na ang kalagayan ng kanyang ina, ay agad namang humingi ng tulong si Boboy sa mga opisyal ng barangay na tumawag na rin ng pulis para imbestigahan ang nangyari. Bigo ang mga yon na madatnan ang lalaki. Tanging ang naghihingalong si Divina na lamang ang kanilang nakita sa bahay noon. Nadala pa sa ospital at sumailalim sa operasyon si Divina. Nang malaman ni Hector ang nangyari ay umuwi yun dahil sa pakiusap ng kanilang anak. Hector, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito? Gusto lang kitang kumustahin. Ang dami-dami nangyari. Sobrang sama ng loob. Pero ni minsan, hindi ko ginustong mapahamak ka. Siguro pinagbabayad na ako sa mga kasalanan ko, kaya eto, ikaw nang bahala sa ating anak. Patawarin mo sana ako, Hector. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kailangan ka ng anak mo. Hindi mo pa siya pwedeng iwan. Matapang ang anak natin. Sa totoo lang, marami na siyang sakripisyo nang dahil sa akin. Ayaw ko nang mahirapan pa siya. Ayaw ko nang maging pabigat pa sa kanya. Salamat sa lahat. Divina, ano nangyayari sa'yo? Doktor, tulong! Divina! Nung araw ding yun, tuluyan ng binawian ng buhay si Divina. Doble-dobleng sakit at galit ang idinulot noon kay Shane. Hanggang sa isang araw, nakita na lamang ni Lola Mara ang kanyang apo sa kanyang silid na animoy may hinahanap. Apo, bitawan mo yan. Hindi mo dapat pakialaman ang mga bagay na yan. Bakit ho? Masama ba maging katulad niyo?
Gusto kong pagbayarin ng hayop na Dave na yon. Wala siyang karapatang maging malaya, Lola. Habang yung nanay ko nasa hukay at ako gabi-gabi, sa bawat oras na naaalala ko ang binalak niyang gawin sa akin. Gustong-gusto ko siyang patayin. Dapat siya namatay, hindi si nanay. Apo, alam ko kung gaano kahirap ang pinagdaraanan mo ngayon. Huwag ka mag-alala. Ipinapangako ko na gagawin ko ang lahat para pagbayarin siya sa kasalanan niya. Sisiguruhin kong mahuhuli din siya ng mga pulis at doon na mabubulok sa kulungan. Hinding-hindi niya matatakasan ang kanyang kasalanan. Pangako, Apo, pagbabayarin natin siya. Higit pa sa hirap at sakit na dinanas ng nanay mo, isinusumpa ko. Samantala, sigurado ka bang dito nagtatago ang hayop na yun? Oo, Tol. Dito ko siya nakita kahapon. Nakatalukbong at halata nagtatago. Halika, dito tayo dumaan. Nadatnan nilang nakahiga at nakataas pa ang mga paa ni Dave na animoy may malalim na iniisip. Hayop ka! Dito ka lang pala nagtatago, ha? Pwes, wala ka ng takas sa akin ngayon. Sisiguruhin ko na ako mismo maghahatid sa iyo sa kulungan. Pinagtulungan ng dalawa ang lalaki, ngunit sa lakas noon ay nagawa pa rin silang takasan. Alay ko, ang sakit. Dumudugo tong ilong ko, Boboy. Napakahina mo naman, pare. Hindi ka man lang pala marunong sumuntok. Ay! Sabi mo kasi, turo ko lang eh. Wala naman sa usapan natin na makikipagsuntukan tayo eh. Lagot ako nito sa misis ko. Ay, tara na nga. Sakit ng pangako. Buisit na Dave yun. Sa susunod na magkita kami, sisiguruhin ko na hindi na siya makakatakas sa akin. Si Dave naman nakakita ng bagong mapagtataguan. Isang lumang bahay sa karatig lalawigan na inabandona na ng may-ari. Ayos. Ligtas at may instant bahay na ako. Siguro naman, mapapakinabangan ko mga gamit dito. Makapagbenta nga. Siguradong wala naman nakakakilala sa akin dito eh. Ay, makapaglinis nga muna at mukhang mas makapal pa sa pagmumukha akong alikabok dito. Sakit ng pasa ako, hayop na buboy yun . Akala niya kaya niya ako. Hindi niya ako mahuhuli ng buhay. New house, new life. Pagsapit ng gabi, sinimulan na ni Aling Mara ang pagriritual. Pasimple namang nakasilip ang dalaga sa bawat ginagawa ng kanyang lola. Nung mga oras na yon, nararamdaman niya na malapit niya nang mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya at sa pagkamatay ng kanyang ina. Samantala, Abat, ang dami naman nangangagat dito. Nilinisan ko na to . Marami pa atang napakaraming surot . Anong klaseng... Teka, may iba pang insekto? Aray! Dave, akala mo ba matatakasan mo mga kasalanan mo? Sino ka? Magpakita ka sa akin. Huwag mo akong tinatakot. Magpakita ka. Ako ang tatapos sa kasamaan mo. Wala kang puso. Kaya ako ang hihila sa iyo papunta sa impyerno. lalo pang lumakas ang halakhak at ang kahindik-hindik na boses, kaya nagtatakbo si Dave at nagpagulong-gulong sa hagdan. Nawalan yon ng malay dahil sa malakas na pagkakabagok ng kanyang ulo na nagdulot ng pagdurugo. Nang magkamalay ang lalaki ay ramdam niya ang mga insektong gumagapang sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Isang tunog ang kanyang narinig. Nasisiguro niyang mga dagayon hanggang sa maramdaman niya ang talas ng mga ngipin noon. Nanginangat-ngat ang kanyang pantalon sa may bandang maselang parte ng kanyang katawan. Napabalikwas ang lalaki at nagtatakbo sa labas na animoy nababaliw. Walang direksyon ang kanyang pupuntahan hanggang sa may nakakita at namukaan siya ng mga naghahanap na kapulisan.
Masayang-masaya naman ang maglola pati na rin si Boboy nang malaman na nahuli na ang lalaki at sa wakas ay mapagbabayad na sa mga kasalanang kanyang nagawa. Buong tapang na hinarap ni Shane ang lalaki na noon ay nasa loob ng rehas kasama ang kanyang tito Boboy. Ano? Masaya na kayo na nakakulong ako dito? Wala pa yan. Hindi lang yan ang dapat mong sapitin. Sabihin na lang natin na maliban sa habang buhay ka na makukulong sa seldang yan, ay unti-unti ka na rin kinakawayan ni kamatayan. Anong pinaplano mo? Ikaw bang dahilan kung bakit nagkakaganito ako? Huwag na huwag lang talaga ako makakatakas dito dahil kung hindi, papatayin kita. Kayong lahat! Oy, talaga namang tinakot mo pang pamangking ko, ha? Tumahimik ka na dyan. Baka ngayon din ay magkita kayo ni kamatayan, makita mo. Isa ka pa! Saksakan ka ng yabang, wala ka namang binatbat sa suntukan. O ba't gusto mo yatang... Halika na, tito. Sayang lang ang oras natin dito. Pagbigyan na natin siya magyabang dahil bilang na rin naman ang oras niya dito sa lupa. Kawawang nilalang. Palabasin niyo ako dito! Papatayin ko kayo! Oy, ano ba? Kabago-bago mo dito, gumagawa ka na agad ng skandalo, ah. Gusto mo ba makatikim ng sakit ng katawan? Sino ka ba? Yabang mo naman. Hindi ako natatakot sa'yo. Ang angas mo, ah. Tingnan na lang natin kung abuting ka pa ng umaga. Mula nung araw na yon, naging pulutan na si Dave ng mga kapwa preso dahil sa pagiging mayabang. Madalas rin yung pandirihan dahil sa masangsang na amoy ng mga sugat sa kanyang katawan. Pinandidirihan ng kanyang mga kasamahan at sinisipa-sipa na parang basahan. Ngayon lamang ako nakakita ng tao na tila ginawang normal ang paggawa ng kasalanan. Wala man lamang ni katiting na konsensya at pagsisisi. Kahit yata impyerno ay iluluwa siya sa sobrang sama ng pag-uugali. Kalimutan na natin siya, Lola. Bahala siya magdusa sa kulungan. Gusto ko nang bumalik sa normal ang buhay natin. Walang galit at sakit. Gustong-gusto ko nang simulang abutin ang mga pangarap namin ni Nanay. Gusto kong maging proud sa akin si Tatay. At higit sa lahat, kailangan kong tulungan ang sarili kong bumangon, Lola. Tama yan, Apo. Magiging talunan ka lang sa buhay kapag patuloy kang nagpaapekto sa nakaraan mo. Lagi mong tatandaan na si Lola, si Tito Boboy at ang tatay mo ay nandito para alagaan at suportahan ka. Mahal na mahal ka namin, Apo. Salamat po, Lola. Salamat din dahil bago namatay si Nanay sa kabila ng mga kasalanan niya, napatawad niyo po siya. Kung ang Diyos nga ay marunong magpatawad, ako pa kaya? Wala namang perpekto sa mundo. Madalas naliligaw tayo, nagkakamali, pero ang mahalaga ay natututo tayo sa bawat pagkakamali at marunong din tayong tumanggap ng kamalian at humingi ng tawad katulad ng nanay mo. Sana ay payapa na siya kung nasaan man siya ngayon. Makalipas ang 8 taon, isa ng ganap na nurse si Shane. Nakatira siya kasama ang kanyang lola at may sariling pamilya na rin ang kanyang tito Boboy. Ibinenta na nila ang bahay para tuluyan na ring makalimutan ang masalimuot niyang pinagdaanan sa nakaraan. Samantala, nasa Maynila naman nakatira ang kanyang tatay Hector kasama ang bago nitong pamilya. Mas pinili na rin nitong tuluyang magtrabaho sa Maynila kesa maging OFW sa ibang bansa para malapit at maprotektahan niya na rin ang kanyang pamilya. Naikasal na rin yon sa mabait at responsableng may bahay na kanyang pinapangarap. Isang gabi, galing sa trabaho, inihatid si Shane ng kanyang kasintahan sa kanilang bahay. Kaarawan niya, kaya naman maraming niluto at nais siyang sorpresahin ng kanyang Lola Mara.
Hawak niya ang braso ng lalaki nang pumasok sila sa pinto at nabitawan yun nang makita ang isang batang lalaki na nasa 9 na taong gulang na rin na papalapit at mahigpit na yumakap sa kanya. Happy birthday, Ate Shane! Ang ganda-ganda niyo po! Salamat! Ikaw din ang gwapo-gwapo mo! Magkapatid nga tayo! Tay, salamat po at umuwi kayo. Hindi ko po akalain na pupunta kayo ngayon. Miss na miss ko ng panganay ko. At syempre, maigi na ring umuwi ako para naman maipakilala mo na sa akin tong kasakasama mo. Tatay, Lola, Tito Boboy, si Michael po, boyfriend ko. Oy, ikaw ba seryoso dyan sa pamangking ko? Opo, mahal ko po si Shane at... Nako, wag mong intindihin yan, Tito ni Shane. Sisindakin ka lamang yan. Paupukat tayong mag-usap ng masinsinan. Alam mo kasi, galit ako sa maloloko, sinungaling at mga lalaking magagaling lamang sa umpisa. Lola naman, huwag niyo naman pong takutin ang boyfriend ko. Hirap na nga ako manligaw dyan tapos... Ano? Ikaw ang naligaw sa lalaking to? Ano ka ba naman? Sa ganda mong yan, hindi ka man lamang naghintay na ligawan ka ng mga lalaki. Lola, syempre meron, kaya lang hindi ko naman sila gusto eh. Si Michael ang gusto ko, kaya ako na lang ang nanligaw sa kanya. Sinagot niya naman na ako, kaya ibig sabihin... Ay, Diyos ko po mga kabataan ngayon, oo. Pasalamat ka't kaarawan mo dahil kung hindi ay makukurot talaga kita sa singit. Lola, mamaya na lang po kapag wala na tayong bisita, nakakahiya naman. Kuya, alam mo ba yan si nanay? Meron din manliligaw yan, kaya sa tingin ko, kailangan mo na isama sa Maynila at baka magka-boyfriend pa, baka magkaroon pa tayo ng kapatid. Ano? Nako, hindi pwede yan. Wala kayong pwedeng ipalit kay tatay, nay. Sino ba yon at masubukan, ha? Hindi kayo pwedeng makialam sa love life ko at talaga namang babarangin ko kayo. Buti pa kumain na kayo at baka mauwi pa sa away ang maligayang kaarawan ng maganda ko nga po. Yon! Isa na namang malupit na kwento mula sa Kwentong Enteng. Matagal tayong absent, kaya babawi tayo ngayon sa shoutout. Simulan po natin kay Jomar Galo. Shoutout kay Nelia Badidles, kay Jinky Perez, kay Trish Samkat Ferraris. Hello po kay Febe Ranyeda. Hi kay Sang O, kay Judy Ann Cirilo, kay April Joy Alabat. Shoutout kay Rogelio Laron, kay Ate Aya, kay Mila Basanta. Hello po kay Mark Kaliba, kay Nerlota Marites from CJ Sanchez. Hello po kay Christian Domingo. Shoutout kay Fatima Khan, kay Lydia Arnisto, kay Carlota ng Nils Chicharon from Game Highlights. Hello po kay Celestina Siguya, kay Josie Aniban, sa Malangit Family, Mahogany Family from Ver Heaven, kay Michelle Esperon, kay Sailin Dagook, kay Edgardo and Agnes Funtanilla, kay Cecil Acacio, kay Glovina Parales. Hello po kay Dali Mengilio. Hi kay Robert at Christine sa Zamudio family. Happy birthday kay Princess Alexis from Mary Grace Grefaldia. Hi po kay Benjamin Plaza, kay Annalie Valiega. Hello po kay Christy Manos, Marilyn Buhian, Arlene, Marjorie Cerilo, Marjunel from Emily Paran. Hi kay Evangeline Baldonado. Shout out kay Mamiliana Nalugon, kay Rhea Fernandez, kay Liriza Abdul, sa Hatiko Larato family and Kadalin Canaris from Yam Torres. Hi po kay Jula Tricia Larson, kay Zenaida Deza, kay Marisa Yap, kay Raquel Solomon, kina Riza, Zue at Keng. Hi kay Stephanie Rose Fradejas, kasama po si Rosalie Udrin, Ashley Fradejas at Annalisa Moral. Hello po kay Monina Arandid, kay Abigail Kabuyagan. Hello kay Isabel Joy Mendoza,
kay Lilibeth Apsay, kay Priscilla Arendela, hello po kay Aljon Tina, kay Ate Mera, kay Sherma Docot, kay Mercedita Balana Reyes, hello po kay Alicia Cortel, kay Cola Lona, kay Christine Joy Parcotilo, kay Kaden Mapu at Tonton from Amiyong, kay Myla Lanon, kay Feb Briones, shout out kay Sheila Pineda, kay Rebecca Sagubay, kay Romeo A. Marcelino from Aryan Gale Leonora. Hello po kay Leonardo Agbayani Jr., kay Kimpoy Feliciano, kay Edwin Bomberda, kay Arlene Turquiza at sa kanyang mister. Hello po sa inyo, kay Sally Albino, kay Gio, Ives at Varian Albino. Hello po kay Grace Cagsawa Morales from Federico Ganagana. Hello po kay Agripina Balza, kay Sofia Moralio. Hi kay Troy Treshamay Axel Rose at sa mister po ni Ma'am Rosalie Galendez. Kay Helen Sibulan. Hello po kay Lori V. Shout out kay Olivia Tolentino, kay Jessica Rojas, kay Cune Castillo from Cesa, kay Chander de Guzman, sa Ursan at Abrigana family from Nursen TV, kay Queen Jenny Balubayan from Lawrence Balubayan. Hello po kay Ditas Gabriel, kay Jenny Aguayan, kay Jeneline Mix Vlog, kay M. Tesco. Hello rin po kay Ves Barrientos, kay Sonia S., kay Jess Tere, kay Renato Macapagal, kay Gestoni Guntan. Hello po kay Salvacion Minyosa, kay Innocent Rowing. Hello kay Asteria Peliaso, kay Marilyn Dumagsa, kay Leila Hanayan. Shout out kay Joji Barredo, kay Sean, Samuel at Sebastian from Choncham Cheb. Hello kay Roberto Crimen, kay Rolando Galvez, kay John Dili Fajardo, kay Ryan Alba, Loretta Bobes from Elidia Bobes. Hello din po kay Rowena Arganda, kay John Lea Kakanin from Samantha Corteza. Hello kay Tima Balayman, kay Angel Borja from Junef Casinao, kay Kerubin Palacio. Hi kay Shiren, kay Malina Aswiani, kay Christine Olasiman. Hello po kay Miss B, kay RJ Sanchez, Fatima Lopez, Reynante Siena, Pinky Ko, Trio, Ka-Vibes, kay Good Boy Ray Buendia, at kay Michael Del Rosario from Lucy Buendia. Hello po kay Shadow Sparrow Taurus, kay Edwin De Villes, shout out kay Marjolina Basco, kay Kisses Marshmallow, kay Ara Tomas, kay Irene Gacheco, kay Miss F, kay Jopol Ige. Hello po kay Chris Cuevas, kay Natividad Nagpaton, sa Team Manok ng Angeles, Pampanga, Scarda, Taer, Armada, Lanutan, Osorio, at kay Mama. Taga-Porac ako dati, boundary ng Angeles, gas station. Hehe. Hello po kay Gloria Taer. Kay Trico Das Animation, kay Queen Orduna, kay Lovely Joyce Sagibak. Hello po kay Mafia, sa Reyes Family, kay Mira from Lipa, Batangas, kay Marian Pesino. Hello po kay Debbie Jaruda, kay Marites at Benson Sumanting from Rome, Italy, kay Jacqueline Dagok. Hi kay Ronaldin Rodriguez, kay Maria Consuelo Benitez, Bat Sully, Divine Marcelo, ako si Dodex, Maris Talamayam. Hello po kay Roland Jose at Glenda Jose from Basta, Mage ako. Hi po kay Marfel Reyes, kay Maricris de la Cruz. Hi po kay Ja Aquino, kay Beautify from Qatar, kay Dores Estander, kay Ami Yong, kay Mary Ann Pesino, kay Kuyakoy. Hello po kay Lola Natividad Andres, kay Crisangen Tayon, kay Irene de Guzman Briones, sa mga mananahi ng RGW Garment, kay Rosa Villa Vlogs from Carmen, North Cotabato, kay Bebon Azucena, kay Jairal J. Zapanta. Hello kay Alma Sembrano, sa Deza Fran and Samnil Bake Shop, at sa Team Repacker from Emily Paran. Hello po kay Rowena Kaikong. Shout out sa mga taga-Masbate from Joy Ancahas, kay Norsen TV from Saudi Arabia, kay Diana Genova. Hi kay Charlene Gumansing,
kay Myla Dumalag, Non at Buwag family from WWNF. Hi kay Lucita Reyes, kay Beato Perlas from Santa Cruz, Marinduque. Hello po kay Maria Procora B. Cortado. Hi kay Willie Galvez, kay Genevieve Virtuso, kay Noel Donato, Mardy Suzuki, Amelie Manalang, kay TVJ Rosie Hedorio, Jamie Alario from Singapore, kay Kurt Mina. Hello po kay Cherry Mukbang ASMR, kay Juliet Sabeliano, Saragas at Sumandal family from Noylin, kay Mick Salcedo from Glendale. Hi kay Jeneline Jacobe, kay Teresa Nunez from Joe Nanaman, kay Marilyn Ramos, kay Isay DS, sa Cabral family from Estela da Silva, kay Jonah Baque at Jomar Lonzaga. Hello po kay Dimple. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng. Mag-iingat po tayong lahat, alagaan po natin ang ating health, and wag po tayo masyado mag-iisip ng negative. Again, maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.